Ang sinasabi nila is 18 ex-bodyguards, di ba? Pero ano ito kasi may mga destabilization component na Talagang, I don't know kung anong appropriate term sa kanila. Nakita nyo, yung mga handlers sila kung saan sila pinaparata Hindi yan natural sa, sa whistleblowers. Ako naintindihan ko sila, pinipilit ko intindihin sila Kasi kapit sa patalim, nawala ng trabaho. Pero ito ngayon, may nanamantala, nung ganong vulnerability. Alam nyo, kahit pagka inoferan ka ng ganong kalaki, magkano yung sinabi ni NBI Director, kahit na anong ipasabi mo dyan, sasabihin nila Wala pa nga 1 million yung iba. I think yung iba parang wala pang 500,000, Senator. Pero yun nga, makikita mo yung sabi ng iba yung desperation daw sa ganong klaseng amount. Sa tingin nyo ba, yung mga pa-press conference po nila nakakagain ng traction sa believability sa publiko? Ganito, I'm sure yung mga Duterte gusto silang paniwalaan kasi it favors or it falls into their narrative Pero syempre yung mga anti-Duterte, hindi paniniwalaan yun. Yung mga moderates, nasira sila doon kasi bawat appearance sila, iba yung version. Di ba? Kaya nga, ito ngayon, magpa-file ulit ako ng kaso kasi alam nilang hindi totoo yan. Alam nilang hindi totoo yan, kaya kailangan magtanda Hindi pwedeng hayaan na lang. Kita mo yung ginawa nilang latest. Como si Senator Loren, ikakampi na nila, tinanggal. Pero si Senator Cheese na lumipat, nilagay. Kumbaga, ano na absurd na It's comical yung ginagawa. But, ano sila? Pwede natin sabihin 18 destabilizers Destabilizers po agad. Yeah. May binanggit din po si Senator Ping Lacson na may mga ramblings na raw sa service. Meron ho ba kayo napipick up ng mga ganyan? Meron, pero muted pa ito, compared to nung bago kami lumabas, mas mabigat yung yung mga issues noon tsaka yung grumblings noon, mabigat kasi internal Mababa sweldo, sira-sira yung mga gamit, so very personal. So ito, nakikita lang is itong kaguluhan na ginagawa nitong paksyon nila Cayetano. Tapos itong mga 18 bodyguards na ito, yung iba rito kabaro nila, pero yung iba dito nag-trainee lang. Yung iba hindi nga sundalo, may dalawa yata hindi sundalo at all. Tapos yung iba nag-awol, ilang buwan pa lang serbisyo. Then meron isa pa nga na assign siya sa UN Peacekeeping Force na habang nandoon siya, binenta niya yung rations. Kaya siya natanggal sa serbisyo. So ganun yung kalidad nitong mga taong ito. Kaya and yet they're being projected as heroes. Pero ganito, yung ginawa namin noong 2003, we were living in relative comfort. May career kami, safety ng pamilya, lahat. We went out of our comfort zones para maging whistleblowers. Nilabas namin yung corruption sa sandatahan. Itong mga to, hindi. Nung sumisweldo sila at ginagawa nila yan, siniklaim nila yan, sinasabi nila, kung talagang karumal-dumal yun, dapat doon ka pa lang nag-whistleblower. Di ba? Assuming totoo yan. Tapos, pero ngayon, nandito ka na, wala ka ng sweldo, tapos by chance, ginagawa nyo ito out of the goodness of your heart. Tapos, meron kayong handler, pinaparada kayo kung saan-saan. Napaka-obvious na staged ito at scripted. At yung nagtatanong sa kanila, mukhang mas alam pa yung dapat ilang sabihin kaysa sa kanila mismo. Yung abogado mismo nagpapaliwanag, saka makakita niya. Baka yung senador pa mismo nagpapaliwanag din. Yun, oo. Kaya nga,
kung masubject ito sa cross-examination or yung tactical interrogation, isa-isa mabubutasan. Kaya nga ayaw nila, di ba, nung sinumpina sila sa NBI, o sabihin yung istorya nyo dito, ayaw ipaharap ni Baligod. Tapos, nung May 6 na naggumawa ng individual affidavit, gustong pambawiin at re-reviewin daw. So talagang, all the signs are there na gawa-gawa nila ito. Pero, Senator, medyo delikado rin po yung unrelated po, no? Pero kung totoo na may rumblings nga daw sa service, sa iba-ibang ranks ng militar, meron maaari mag-exploit ng galit na yon. Pero ibig sabihin ba, Senator, yung mga ilang issue sa pinaglalaban nyo noon, internally, hindi pa rin nasosolve hanggang ngayon? Marami nang nasolve. Unang-una yung corruption within the AFP, yung favoritism sa promotion, tapos yung lumang equipment, lahat yun na-solve na eh. Gabing taas na ng sweldo ng sandatahang lakas, kulang pa rin sa mga pangangailangan, but relatively, dun sa ibang government employees, medyo mataas na yun. O naipasa natin yung AFP modernization law, kaya bago na yung mga gamit. Tapos, hindi lang yon, yung na-professionalize na yung ranks. Ngayon, yung promotion system, yung talagang merit-based. So, majority of the basic or grave problems ng AFP noon, na-solve na. Pero at least wala na yung mga butas sa mga combat boots. Wala na yun. Ganyan. Wala na yun. So ngayon, ang pinakang magiging source ng mga ganyang mga grievances, matitrace mo pa rin dun sa loyalty nila, personal loyalties. May mga maka-Duterte na mga officers na yun yung mga nagre-reklamo. Yun yung nagre-reklamo. Nung panahon ninyo at least, merong isang malinaw na target ng inyong discontent. Pero ngayon posibleng, paano ba to? Meron hubang, kung kayo po ay young officer ngayon, kunyari at sigurado ako may mga ilang grupo pa rin po dyan at hindi po makawala siguro yan. Malinaw ba sa kanila kung sino yung dapat nilang paglaanan, let's say, ng puot nila? Ganito yung difference. Nung panahon namin, Lord, walang walang social media no. Yes. So, you need to personally interact para magkaroon kayo ng makapag-organisa kayo. Ngayon, sa social media, they can voice out their opinions, so may mga chat groups. Mas expressive sila. Pero kung nakapag-organisa na sila, the same way na yung sa amin, hindi pa naman umabot sa ganun. Andun pa lang sa mga reklamo. So yung mga maka-Duterte, magre-reklamo sila about other things, but basically, maka-Duterte lang sila. Ayaw nila kay President Marcos. But still, despite that, sumusunod pa rin sila sa chain of command. Nagve-ventilate lang. Ngayon yung sinasabi mong maaaring may mag-take advantage ito, yun ang danger dito. So, pagka merong mag-agitate, tapos magkaroon ng political impasse, pwede yun, may window of opportunity. But, it takes a lot, hindi madali magrebelde. Alam nila yan. Pagka dumungaw sila at tumawid sila doon sa linya na yon, makukulong ka na. Sira na yung karir mo. Ngayon, kung hindi ka sigurado, just stay in your lane. Follow the chain of command at you have to assume na yung mga superior, yung AP leadership, ay alam nila yung kanilang ginagawa at alam nila kung ano yung nararapat, which is to follow duly constituted authorities.